Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Squid Game Season 2 na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Isang taon na ang nakalilipas, lumahok si Gihan sa isang kompetisyon na kilala bilang mga larong pusit, kung saan ang mga taong may utang ay naglalaro ng malaking halaga ng pera. Bilang panalo, natanggap ni Gihan ang malaking premyo, ngunit namatay ang lahat ng iba pang manlalaro. Ngayon si Gihan ay nasa paliparan na sinusubukang umalis papuntang USA upang makipag-ugnayan muli sa kanyang anak na babae. Gayunpaman, pagkatapos makita ang isa pang desperado na lalaki na iniimbitahan sa laro, nagpasya si Gihan na manatili at hanapin ang mga tao sa likod ng mga laro upang pabagsakin sila. Nakatanggap siya ng tawag mula sa taong nangangasiwa sa mga laro na kilala bilang frontman, na nagbabala sa kanya na pagsisisihan niya ito, ngunit hindi siya pinapansin ni Gihan. Sa kanyang pagbabalik sa Seoul, puminto siya sa isang tindahan at bumili ng kutsilyo. Pagkatapos ay sa banyo, hinanap niya ang kanyang katawan hanggang sa matuklasan niyang may tracker sa likod ng kanyang tainga at inilabas iyon. Samantala, nagising si Detective Junho na hindi alam kung nasaan siya. Isang taon na ang nakalilipas ay pinasok niya ang mga laro upang hanapin ang kanyang kapatid na si Inho, na naging frontman. Binaril ni Inho si Junho at hinayaan siyang mahulog sa bangin, sa pag-aakalang patay na siya. Gayunpaman, iniligtas siya ng isang barko at dinala sa ospital, kung saan siya ngayon ay nagising mula sa isang koma. Makalipas ang 2 taon, nagtatrabaho si Junho bilang isang traffic officer. Dahil nawala sa kanya ang kanyang telepono kasama ang lahat ng patunay ng mga laro sa karagatan, halos matanggal siya sa trabaho dahil sa pagkawala ng maraming araw ng walang salita, ngunit ang kanyang amo ay nagbigay ng magandang salita para kay Junho at siya ay nabawasan lamang. Sa kanyang libreng oras ay nakilala niya si Captain Park, ang lalaking natagpuan ang kanyang katawan sa tubig. Sama-sama silang naghahanap sa bawat isla sa lugar upang mahanap muli ang mga laro. Pansamantala, si Gihan ay nagtatago sa isang motel kung saan siya ay nag-install ng toneladang security camera. Isang gabi, nadatnan niya ang frontman sa pintuan na may 2 ulo ng tao, ngunit isa lang itong bangungot. Nang maglaon ay nakipagkita siya sa loan shark na si Mr. Kim at ang kanyang assistant na si Woo Sok, na kinuha niya upang hanapin ang lalaking nagre-recruit ng mga bagong manlalaro para sa mga laro. Sa ngayon ay hindi pa nila siya nahanap, kaya binayaran sila ni Gihan ng dagdag na pera para kumuha ng mas maraming tao at nag-aalok pa ng malaking reward para sa sinumang makahuli sa kanya. Sina Kim at Woo Sok ay nag-organisa ng isang buong operasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng isang grupo ng mga gangster. Ibinabahagi nila ang lahat ng mga pahiwatig na mayroon sila at kumakalat sa bawat istasyon ng subway, tinitingnan ng sinumang tao na halos hindi akma sa paglalarawan. Gayunpaman, wala pang tagumpay sa ngayon, at nagsisimula ng magtaka si Woo Sok kung totoo ang kwento. Isang gabi habang nagpapahinga, nakita ng dalawa ang recruiter na naglalaro ng sampalan at nagbibigay ng imbitasyon kay Myunggi. Nang umalis ang recruiter sa istasyon, sinundan siya ni Kim at Woo Sok habang tinatawagan si Gihan para balaan siya. Kasabay nito ay nakatanggap si Myunggi ng isang tawag mula sa kanyang buntis na ex-girlfriend na si Junhee, ngunit hindi ito sumasagot. Kasalukuyang nasa klinik si Junhee ngunit kinansela ang appointment pagkatapos niyang makakuha ng imbitasyon sa mga laro. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang recruiter sa parke at lumapit sa mga tramp upang papiliin sila sa pagitan ng bread roll o scratch card. Isang tao lang ang pumipili ng tinapay, lahat ng iba ay pipili ng card ngunit wala ni isa ang may premyo. Pagkatapos ay itinapon ng recruiter ang natirang tinapay sa lupa at sinimulang tapakan ang mga ito, sinasabing ang mga padyak ang nag-aksaya ng pagkain na ito. Kim at Woo Sok ay record ang lahat ng ito at ipadala ito sa Gihan. Sa downtown, masyadong mabilis ang pagmamaneho ni Gihan at hinayla siya ng pulis. Kinukuha ng isang rookie ang kanyang personal na impormasyon bago siya binitawan na may dalang tiket, at nang tumingin si Junho sa screen ng kanyang partner, nakilala niya ang pangalan ni Gihan mula sa mga laro. Hinahanap niya ang pangalan sa system at nakakuha ng address mula sa isang kumpanya ng pag-arkila ng kotse. Sa parke, umalis ang recruiter kaya sinundan siya ni Kim at Woo Sok sa isang eskinita upang mahuli siya. Gayunpaman, ang recruiter ay mabilis at madaling madaig silang dalawa. Ilang sandali pa ay dumating na si Gihan at nakakita ng dugo at kutsilyo, ngunit hindi ang mga lalaki. Samantala, dinala ng recruiter si Kim at Woo Sok sa isang magarbong silid at itinali sila. Sinabi niya sa kanila na dapat silang maglaro ng rock paper scissors at ang matatalo ay kailangang maglaro ng Russian roulette. Sa mga unang round walang nangyayari dahil isa lang ang bala sa baril, kaya maliit ang pagkakataon.
Gayunpaman, ang recruiter ay nagdaragdag ng isang bala sa bawat pagliko at kalaunan ay binaril si Mr. Kim sa ulo. Nang makita ito, isang natakot na Woo-seok ay pumayag na makipag-usap. Sa gabi ay pumasok si Junho sa opisina kung saan inayos ni Kim ang operasyon at nakahanap ng ilang papeles na may address ng motel. Pagbalik ni Gi-hun sa motel, hinihintay siya ng recruiter. Ibinahagi niya na nagsimula siya bilang isang ungol lamang sa mga laro at kailangan niyang tanggalin ang mga katawan ng mga patay na manlalaro o barilin ang mga maling kumilos. Isang araw kinailangan niyang alagaan ang isang manlalaro na naging ama niya, ngunit ang recruiter ay hindi nag-atubili na patayin din siya. Pagkatapos ay inanunsyo ng recruiter na maglalaro sila ng Russian roulette. Ang baril ay nagpapalitan ng mga kamay ng paulit-ulit na walang nangyayari sa loob ng ilang round, ngunit kalaunan ay tumama ang bala sa recruiter at siya ay agad na namatay. Tiningnan ni Gi-hun ang kanyang mga bulsa at nakita ang isang itim na sobra. Sa sandaling iyon, pumasok si Junho sa hotel at nakita si Woo-seok sa isang random na silid. Matapos siyang palayain, patuloy siyang naghahanap at nahanap si Gi-hun. Nang huhulihin na niya siya, pinatumba ni Woo-seok si Junho gamit ang fire extinguisher. Sinusuri ni Gi-hun ang card mula sa sobra na binanggit ang Club HDH at ang petsa ng ika-31 ng Oktubre sa hating gabi. Nang magising si Junho, ibinahagi nila ni Gi-hun ang kanilang nalalaman at nagkasundo na magtulungan para tapusin ang mga laro. Gusto rin tumulong ni Woo-seok para ipaghiganti si Kim. Ipinakita ni Gi-hun sa kanila ang lahat ng perang napanalunan niya at ang mga armas na nakolekta niya sa ngayon. May butas sa dingding na magdadala sa kanila sa isang silid sa likod kung saan maaari silang magsanay ng pagbaril ng walang nakakarinig. Sa parking lot ng isang amusement park, natutulog si No-oil sa kanyang sasakyan. Isang pulis ang kumatok sa kanyang bintana at binalaan siyang hindi niya magagawa ito, kaya ito na siguro ang huling pagkakataon. Kinabukasan ay sinimulan niya ang kanyang shift bilang isang park mascot, at napakabait niya sa mga bata kung kaya't niregaluhan siya ng isang batang babae ng drawing. Pagkatapos ng trabaho, dinadala niya ang maliit na pera na nakuha niya sa isang broker, umaasa na mailigtas niya ang kanyang anak mula sa North Korea. Gayunpaman, hinanap na niya ang bata at wala na siyang magagawa. Nang gabing iyon, ang isang bagong recruiter ay hindi nagdadala ng langis at imbitasyon sa mga laro. Kinabukasan ay huminto siya sa kanyang trabaho at tinawagan ng numero sa card upang sumang-ayon na sumali sa mga laro. Pagkatapos ay sinunog niya ang card at iginuhit ang ibinigay sa kanya ng bata. Bilang bahagi ng plano, tinanggal ni Gi-hun ang ngipin at pinalitan ito ng peking ngipin na may tracker. Nag-hire din siya ng isang grupo ng mga thug na nagsasanay gamit ang kanyang mga armas sa nakatagong silid. Maya-maya ay tinawagan ni Gi-hun ang kanyang anak ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Nakikinig lang siya sa boses nito bago ibinaba ang tawag. Pagdating ng araw, ang club ay puno ng mga taong nagdiriwang ng Halloween. Hinanap ni Gi-hun at Woo-seok ang club habang si Junho ay nagbabantay sa labas. Napansin niya ang dalawang tao na nakasuot ng uniforme ng bantay mula sa mga laro at sinundan sila sa club na nagbabanta sa bouncer na makapasa. Sa kasamaang palad ay huli na siya, ang isa sa mga gwardya ay nag-tase kay Woo-seok para patumbahin siya habang ang isa naman ay pinaalis si Gi-hun sa club. Nakahanap si Junho ng natutulog na Woo-seok at napansin niya sa tracker na aalis na si Gi-hun kaya binalaan niya ang mga upahang tulisan. Dinala si Gi-hun sa isang limo na sinimulang sundan ng mga thug sa kanilang mga sasakyan. Kinausap ng frontman si Gi-hun sa pamamagitan ng isang speaker na tumanggi na itigil ang laro kapag nagtanong si Gi-hun. Ipinaliwanag niya na ang laro ay magpapatuloy hanggat ang sistema ay patuloy na sumisira sa mga tao. Pagdating nila sa isang walang laman na kalye, pinaputukan ng mga nakatagong sniper sa iba't ibang bubong ang mga gulong ng mga sasakyan ng mga magnanakaw para pigilan sila. Napansin ito ni Gi-hun at nagpaputok sa loob ng limo, ngunit ang salamin ay hindi tinatabla ng bala. Determinado na sundin ang plano, si Gi-hun ay walang pagpipilian kundi ang magboluntaryong lumahok muli sa mga laro, at sa lalong madaling panahon ay natutulog siya. Sa mga pantalan, 3 truck ang sumasakay ng mas maraming tao, kabilang ang walang langis. She wasn't chosen to be a player though, she'll be one of the guards. Kinaumagahan, sumakay sina Junho at Woo-seok sa barko ni Park kasama ang mga tulisan para sundin ang hudyat ni Gi-hun sa tracker. Sa isla, nagising si Gi-hun sa pasilidad ng larong pusit kasama ang lahat ng mga bagong manlalaro. Nakasuot siya ng larong uniforme at may numerong 456 tulad noong nakaraan. Dumating ang mga gwardya upang ipaliwanag ang mga patakaran, ang mga manlalaro ay mananatili rito sa loob ng 6 na araw, at ang mga mananalo sa lahat ng 6 na laro ay makakakuha ng malaking premyong salapi.
Huminto si Myunggi upang magtanong tungkol sa kanyang telepono, kaya nag-play ang mga gwardya ng isang video tungkol sa kanya upang ipakita na siya ay dating YouTuber. Natapos ang kanyang karera nang mag-promote siya ng bagong crypto coin at naging sanhi ng pagkalugi ng libu-libong tao, ngayon isa na siyang wanted na tao para sa panloloko. Nagrereklamo rin ang ibang tao sa sitwasyon at sa mga maskara, kaya ipinakita sa video ang napakataas na utang ng bawat taong nagbuka ng bibig. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking alkansya sa kisame na mag-iipon ng pera sa buong laro hanggang umabot sa 45 bilyon. Pagkatapos ng bawat laro, maaari silang bumoto kung magpapatuloy sa paglalaro o hindi. Kung ang karamihan ay bumoto na huminto, lahat ay maaaring umalis kasama ang perang maiipon nila sa puntong iyon. Muling nagambala ang mga gwardya nang matuklasan ni Yang Sik na ang kanyang matandang ina na si Gamsha ay isang manlalaro din, ngunit ang mga laro ay walang pakialam sa edad ng mga tao. Ang susunod na hakbang ay ang pagpirma sa mga form ng pahintulot. Nang matapos si Myunggi, nilapitan siya ni Namgyo at rapper na si Thanos na nawala ng pera sa crypto scam. Hindi na konsensya si Myunggi at naging agresibo si Thanos, kaya kailangan silang paghiwalayin ni Namgyo bago lumaki ang mga bagay-bagay. Kapag sigihan na ang pumirma ay binabasa niya ang iba pang rules. Ang mga manlalaro ay hindi maaaring huminto at ang mga hindi naglalaro ay matatanggal. Ang tanging paraan upang ihinto ang mga bagay ay sa panahon ng seremonya ng pagboto. Pagkatapos ay kukunan ng mga manlalaro ang kanilang mga larawan bago sila ipadala sa unang laro. Laking gulat ni Gihan nang matuklasan ang kanyang matandang kaibigan na si Yang Bei ay naglalaro din at sinabihan siyang manatiling malapit sa kanya. Samantala, sinusundan ni John Ho at ng kanyang mga tauhan ang tracker hanggang sa makarating sila sa isla at nagpadala ng drone para hanapin ang pasilidad. Ang isla ay tila walang laman maliban sa isang mangingisda. Mabilis siyang pinalibutan ng grupo at nakita ang tracker sa kanyang mga gamit, na nangangahulugang inalis ito ng mga tao sa bibig ni Gihan nang siya ay nagas. Sa lalong madaling panahon ng mga manlalaro ay ipinadala sa isang bakuran kung saan naghihintay ang isang malaking manika. Nag-aalala si Gihan dahil hindi nagpapakita ang kanyang mga kaibigan at tinanggal ang kanyang dental implant upang matuklasan na wala na ang tracker, kaya kailangan niyang maglaro. Ang unang laro ay magiging red light green light. Ang mga manlalaro ay may 5 minuto upang marating ang kabilang dulo ng bakuran, ngunit maaari lamang silang gumalaw kapag ang manika ay nagsabi ng berdeng ilaw. Kung ang manika ay nagsabi ng pulang ilaw, ang lahat ay dapat manatili, at ang mga gumagalaw ay lalabas. Sinusubukan ni Gihan na bigyan ng babala ang lahat na ang inaalis dito ay literal na pinatay, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sa wakas ay nagsimula na ang laro at ang frontman Inho ay nanunood mula sa kanyang pribadong silid. Determinado na iligtas ang lahat, sumigaw si Gihan ng mga tagubilin na nagsasabi kung kailan lilipat o kung kailan mag-freeze, na nagpapahintulot sa buong grupo na sumulong ng walang problema. Gayunpaman, nang sabihin ni Thanos sa isang babae na may pukyutan sa kanyang leeg, nabigla siya at gumalaw, kaya agad siyang nabaril. Nagulat ang lahat habang lumilipad ang bubuyog at tinatakot ang ibang tao na lumipat, kaya nabaril din ang manlalarong ito. Nagiging sanhi ito ng pagkataranta ng maraming tao at subukang tumakas, kaya walang langis ang nagsisimulang bumaril sa kanilang lahat pababa mula sa kanyang bantay. Si Gihan ay patuloy na sumisigaw upang paalalahanan ang lahat na manatili, ngunit nawalan pa rin sila ng 12 ng mga manlalaro. Ngayon ang mga tao ay naniniwala kay Gihan kaya ipinaliwanag niya na ang manika ay maaari lamang sabihin na sila ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga sensor at dapat silang magtago sa likod ng mga manlalaro na mas malaki kaysa sa kanila. Sa tuwing makakagalaw sila, ginagamit ni Thanos ang pagkakataong kumuha ng ilang ilegal na candy na itinago niya sa kanyang kwintas. Kasunod ng mga tagubilin ni Gihan, ang grupo ay patuloy na naglalaro ng maayos, kahit na walang langis ang pamana sa isang babae dahil sa panginginig. Sinadya ni Thanos ang tatlong manlalaro at napatay din sila. Makalipas ang ilang liko at maraming pagkamatay, kalahati ng grupo ang nakatawid sa linya. Ang isa sa mga shot player ay buhay pa at si Gihan ay bumalik upang tulungan siyang maabot ang dulo, ngunit walang langis ang lumalabag sa mga patakaran at pumatay sa dumudugong lalaki pagkatapos niyang tumawid sa linya. Kapag nakabalik na ang mga manlalaro sa shared room, ipinapalam sa kanila na 71 katao ang napatay at 365 ang naiwan. Kapag ang isang grupo ng mga manlalaro ay nagsimulang magmakaawa para sa kanilang buhay, ipinaalala ni Gihan sa kanila na maaari silang bumoto upang tapusin ang laro ngayon. Pinuno muna ng mga gwardya ang alkansya ng perang naipon sa ngayon na hindi gaanong kung kailangan nilang hatiin sa napakaraming manlalaro. Magsisimula ang pagboto at kailangang pindutin ng mga manlalaro ang isang button bago sila bigyan ng sticker na kumakatawan sa kanilang pinili.
Nang makitang napakaraming tao ang bumoboto upang manatili, sinubukan ni Gihan na balaan sila tungkol sa mga susunod na laro at nagkaroon ng pagtatalo, kaya napilitan siyang aminin na ginawa niya ito noon. Nakikita ito ni Thanos bilang isang kalamangan dahil ito ay nangangahulugan na ang Gihan ay makakatulong sa lahat na mabuhay. Pinipigilan ng mga gwardya ang pagtatalo at pinipilit ang lahat na ipagpatuloy ang pagboto. Ang mga numero ay umabot sa isang tie at tanging manlalaro na 001 ang natitira. Bumoto ang lalaking ito na manatili at habang ang kalahati ng grupo ay nagdiriwang, ipinahayag na si 001 ay nasa hook na lihim na sumali sa laro. Mamaya habang kumakain ang mga manlalaro ay humihingi kay Gihan ng mga tips sa susunod na laro. Sinabi niya sa kanila na ito ay Dalgona, isang laro kung saan dapat silang mag-ukit ng isang piraso ng candy nang hindi ito masira. Nais ng ilang manlalaro na panatilihin ang impormasyon para sa kanilang sarili upang magkaroon ng isang kalamangan, ngunit ipinangako ni Gihan na tutulungan niya ang lahat na patuloy na tinatanong ni Ino si Gihan kung bakit siya bumalik na hindi nauunawaan ang konsepto ng altruismo. Samantala, ibinahagi ni Jeongja ang kanyang pagkain kay Junhee dahil masasabi niyang buntis siya. Patuloy na iniistorbo ni Thanos at Namgyu si Myunggi hanggang sa mag-snap siya at magsimula ng away, kaya sinubukan ni Ino na pakalmayan sila. Nang subukan ni Thanos at Namgyu na kalabanin siya, ipinakita ni Ino ang kanyang kakayahan at madaling natalo silang dalawa. Nagdudulot ito sa kanya ng paggalang ng lahat. Sa kalagitnaan ng gabi, sinabi ni Ino kay Gihan na ang kanyang buntis na asawa ay may matinding sakit at kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot, na nakuha ang awa ni Gihan. Sa mga laboratorio ng pasilidad, nahihirapan ang mga gwardya sa pag-ani ng mga organo mula sa mga patay na manlalaro. Marami sa kanila ang itinuring na hindi maligtas dahil binaril sila sa pangalawang pagkakataon na hindi dapat mangyari. Napagtanto nilang ginawa iyon ni Noel kaya dinala siya upang makita ang opisyal na nangangasiwa sa mga bagay habang nasa laro si Ino. Nakilala ng opisyal ang Noel 7 taon na ang nakalilipas noong siya ay isang rebeldeng nakikipaglaban sa North Korea at kinuha siya para sa mga laro kapalit ng paghahanap sa kanyang anak. Sinisigawan niya ito dahil sa paglabag sa mga patakaran, ngunit walang pakialam si Noel at lumayo na lang. Sa Seoul, sinubukan ni Junho na humingi ng tulong sa pulisya, ngunit tumanggi pa rin silang gumawa ng kahit ano nang walang ebidensya. Sinabihan niya si Usok at ang mga tulisan na patuloy na maghanap sa mga isla sa lugar, gayunpaman sinabi ni Park na kailangan nilang maghintay upang muling maglayag dahil sa masamang panahon. Kinabukasan, patuloy na kinukuha ni Thanos ang kanyang masayang candy. Lumapit si Jun kay Myunggi para sabihin sa kanya na iniingatan niya ang sanggol na sumasalungat sa napagkasunduan nila. Naputol ang argumento ng ipahayag ang ikalawang laro, ngunit hindi ito Dalgona tulad ng hinulaang ni Gihan. Ang grupo ay dinala sa bakuran at hiniling na hatiin sa 5 pangkat. Karamihan sa mga tao ay hindi na nagtitiwala kay Gihan, kaya napunta siya sa isang team kasama sina Inho, Yangbei, Daeho, at Junhee. Ang laro ay 6 na paa. Na pentathlon at ang bawat koponan ay magkakatali ng lahat ng kanilang mga paa. Maghahalinhinan sila sa paglalaro ng minigame sa bawat 10 metrong marka at kung manalo sila ay maaaring lumipat ang koponan sa susunod. May 5 laro at 5 minuto para tapusin lahat. Matapos piliin ng mga koponan kung sinong manlalaro ang maglalaro sa bawat laro, itinatali ng mga bantay ang kanilang mga bukong-bukong. Habang nagsisimulang maglaro ang unang 2 koponan, pinapanood sila ng mga naghihintay na koponan upang matuto ng ilang diskarte. Pinanood ni Daeho ang pakikitungo ni Ase sa ilang piraso at nagsimulang magsanay gamit ang ilang mga bato mula sa lupa. Kapag nabigo ang isang koponan sa isang laro, pinapayagan silang magsimulang muli ng maraming beses hanggat kinakailangan, ngunit nawawalan ito ng maraming oras. Dahil dito, lalo silang natakot at kinakabahan na nagiging sanhi ng mas maraming pagkakamali. Sa halip na bigyang pansin, hiniling ni Namgyo kay Thanos na ibahagi ang kanyang masayang candy. Kapag natapos ang unang round, nabigo ang 2 koponan na tapusin ang mga laro at lahat ng 10 manlalaro ay binaril sa pwesto. Dumating ang higit pang mga gwardya upang kunin ang mga bangkay sa mga kabaong, ngunit walang langis na laging tumitiyak na babarilan sila muli. Ang susunod na koponan na maglalaro ay ang Kilogomsha. Si Yang Mi ay labis na kinakabahan at patuloy na natatalo sa unang laro, ngunit malumanay siyang pinatahimik ni Yunjo at nagawa niyang manalo. Na-miss ni Yang Sik ang unang paghagis ng bato, ngunit ipinako ang pangalawa. Pinaglalaroan ni Gomsha ang maliliit na piraso at nagkakamali, gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at nanalo salamat sa suporta ng kanyang anak.
Habang nagsasaya ang mga tao para sa kanila, masyadong kinakabahan ang ikalimang miyembro ng koponan dahil nakikita niya ang dugo sa lupa at hindi niya maihanda ang spinning top pagkatapos ng maraming pagsubok. Sinampal siya ni Yeonjo ng ilang beses at pinagbantaan hanggang sa makapag-concentrate siya, na tumutulong sa kanya na gamitin ng tama ang spinning top. Panghuli ay kailangang sumipa ng pom-pom si Yeonjo ng 5 beses at hilahin ito sa kanyang unang pagsubok, kaya ang koponan ay nanalo sa hamon sa tamang oras. Ang mga koponan ay patuloy na naglalaro na may iba't ibang antas ng tagumpay. Karamihan sa kanila ay pumasa kasama ang grupong Thanos, ngunit may iilan na natatalo at napatay, kaya may dugo sa lahat ng dako ngayon. Ang huling dalawang koponan ay ilang random at Gihans. Nagsisimula si Jun sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanyang unang pagsubok, at ginawa rin ni Yang Bei ang rock toss sa kanyang unang pagsubok. Salamat sa kanyang pagsasanay, matagumpay din si Daeho nang hindi nawawala. Sa kasamaang palad, patuloy na nawawala si Ino sa spinning top at nagsimulang mag-freaking out, kaya kailangang pakalmayan siya ni Gihan. Salamat sa suportang iyon, sa wakas ay nanalo si Ino sa laro. Ilang segundo na lang ang natitira, sinimulan ni Gihan na sipain ang pom-pom at muntik ng makaligtaan, ngunit tinulungan siya ni Ino na lumipat at matagumpay na natapos ng koponan ang hamon. Ang kabilang team ay hindi nakarating at sila ay napatay. Pagbalik ng mga manlalaro sa silid, ibinahagi ni Yeonjo sa kanyang koponan na kailangan niya ng pera para bayaran ang operasyon upang matapos ang kanyang paglipat. Walang natutuwa na makitang nakarating si Gihan. Nagpa siya ang kanyang koponan na gumawa ng tamang pagpapakilala, at si Inho ay gumagamit ng peking pangalan. Samantala, walang itinutulak na langis ang dalawang gwardya sa kanyang silid at pinagalitan siya dahil sa pagsira sa mga katawan. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit dalawa sila at may hawak silang kutsilyo, kaya dinaig nila siya. Habang pinuputol nila ang kanyang pisngi ay sinasabi nila sa kanya na ito na ang huling babala. Kung guguluhin niya muli ang mga katawan, puputulin ng mga ito ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ang mga gwardya ay pumunta sa silid ng mga manlalaro upang magdagdag ng pera sa alkansya at ipahayag na 110 mga manlalaro ang namatay sa huling laro, na nangangahulugang 255 ang natitira. Ngayon ay oras na para bumoto, at ang koponan ni Jinhan kasama si Ino ay sumang-ayon na piliin na huminto. Hindi pinapansin ni Yang Sik ang mga alalahanin ng kanyang ina at piniling magpatuloy. Ang mga boto ay nagmumukhang tay muli, kaya nagbigay ng talumpati si Ino upang subukang kumbansihin ang lahat na huminto. Gayunpaman, iginiit ng isang matandang lalaki na hindi pa rin ito sapat na pera dahil karamihan sa mga tao dito ay may malaking utang. Ang isang pagtatalo ay naganap muli, kaya ang lalaki ay nagsimulang kumanta ng isa pang laro, na mabilis na nakakuha ng suporta ng maraming tao. Sa huli, panalo ang pananatili sa laro. Mamaya sa hapunan ay ipinaliwanag ni Yong Sik sa kanyang ina na siya ay may higit na utang kaysa sa kanyang nalalaman, ngunit si Gumsha ay nabigo pa rin sa kanya. Hindi rin natutuwa ang team ni Gihan kay Yang Bei dahil boto rin siya na magstay, pero kinukuha pa rin siya ng mga ito. Binibigyan din nila si Junhin ang dagdag na pagkain para sa sanggol. Sa banyo, hinaharas ng team ni Thanos si Myunggi dahil pinili niyang umalis, ngunit nang mag-aaway na sila, pumasok si Inho at umalis si Thanos sa takot. Ang mood sa buong silid ay tensyonado at lahat ay nag-iingat, kaya sinabi ni Gihan sa kanyang koponan na matulog sa ilalim ng mga kama at humalili sa pagbabantay kung sakaling atakihin. Sa kalagitnaan ng gabi, kailangan ni Gumsha na pumunta sa banyo at sabihin sa kanyang anak na huwag mag-alala dahil may nakatago itong kutsilyo sa kanyang buhok. Sinabi ng mga bantay sa kanya na walang maaring pumasok o lumabas sa oras na ito, ngunit siya ay umiiyak at nagmamakaawa hanggang siya ay pinayagang umalis. Kinaumagahan, hinati ni Junho ang kanyang koponan sa dalawang grupo upang patuloy na hanapin ang lahat ng mga isla sa lugar. Sa pasilidad, dinadala ang mga manlalaro sa isang silid na parang carousel para sa ikatlong laro. Ito ay tinatawag na mingle at kailangan nilang tumuntong sa platform na magsisimulang umikot. Kapag nakarinig sila ng isang numero, ang mga manlalaro ay dapat bumuo ng mga grupo ng ganoong laki at pumunta sa mga silid sa loob lamang ng 30 segundo. Habang nagsisimula ng umikot ang platform kasama ang lahat ng manlalaro, nagsimulang tumugtog ang isang awiting pambata. Ang unang numero ay 10 at agad na nataranta ang mga tao habang hinahawakan nila ang mas malapit at tumakbo sa mga pintuan. Kapag naubusan na ng oras, agad na pinapatay ang ilang manlalaro na naiwan. Matapos alisin ang mga katawan, ang platform ay umiikot muli at ang napiling numero ay 4. Nataranta muli ang mga manlalaro at ang mga koponan ng 5 mula sa nakaraang laro ay walang pagpipilian kundi ang hatiin. Karamihan sa mga tao ay nakakahanap ng sapat na mga kasosyo upang tumakbo sa mga pintuan.
May isang grupo na nagdadala lang ng 3 tao. Matapos maubos ang oras, binaril ng mga gwardya ang mga manlalaro na naiwan sa platform pati na rin ang koponan na nakakuha ng maling numero. Sa pagkakataong ito, walang langis ang hindi pumapatol sa mga katawan ng higit sa 1 beses at sumusunod sa protocol ng tama. Para sa susunod na round, ang bilang ay 3. Nag-freakout na naman ang mga tao at tense ang mood dahil maraming manlalaro ang na-offend pagkatapos ng split mula sa huling pagkakataon. Si Yong-sik ay kinaladkad ng 2 lalaki, kaya napadpad si Gumsha sa isang kwarto kasama sina Inho at Gihan. Isang manipulative na Inho ang nagtatanong ng tila inosenteng mga tanong tungkol kay Yong-sik para magmukhang inabandonan niya ang kanyang ina, na nagtanim ng binhi ng pagdududa sa kanyang isipan bagaman ipinagtatanggol siya nito. Matapos mapatay ang mga natalo, muling nakipagkita si Gumsha sa kanyang umiiyak na anak na may mahigpit na yakap. Ang sumusunod na numero ay 6. Ang mga koponan ay nabuo ng medyo mabilis ngunit habang nagmamadali sila sa mga pintuan, si Yang Mi ay itinulak at siya ay naiwan sa labas. Sina Yunju at Ji Im-ja ay nalulungkot sa kanyang pagkamatay at sinigawan ni Yunju si Myung-gi dahil sa pagsasara ng pinto, ngunit itinuro niyang puno ang kanilang grupo kaya nailigtas niya ang buhay ng koponan. Ang numero para sa final round ay 2. Inho pushed a guy out of the way to make it to the door with Jungbei, but a third person came in before they can lock it. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Inho ang ikatlong lalaki kaya tama ang numero sa silid. Nagtatapos ang laro na may 100 na manlalaro na nabubuhay pa. Pansamantala, nagpadala si Junho ng drone mula sa barko upang tingnan ng mabuti ang lahat ng mga isla ng sabay-sabay. Sa kalaunan ay nakakita siya ng isang pinto na nakatago sa ilalim ng mga palumpong, kaya ang grupo ay nagtungo doon upang mag-imbestiga. Kapag sinubukan nilang buksan ang pinto, isang nakatagong bomba ang sumabog at pinalipad silang lahat. Karamihan sa grupo ay nakaligtas, ngunit nakalulungkot na bumalik ang isang tug sa barko bilang isang patay na katawan. Naisip ni Park na dapat silang bumalik ngunit tumanggi ang grupo at nagsimulang maglagay si Junho ng mga bagong panuntunan upang maiwasan ang mas maraming impormasyon na tumagas dahil sa tingin niya ay mayroon silang nunal. Pagbalik ng mga manlalaro sa kanilang silid, sinabi ni Myung-gi kay Junhee na dapat nilang subukang magkasama muli pagkatapos ng mga laro. Gayunpaman, nang magsimula siyang magsalita tungkol sa pamumuhunan, napagtanto niya na gusto lang niya ang pera at tinanggihan siya. Binibilang ni Yongbei ang mga sticker at napagtanto niya mas maraming tao ang gustong manatili, kaya gustong kausapin sila ni Gihan upang subukang magbago ang kanilang isip. Gayunpaman, ipinunto ni Inho na kapag mas iniistorbo nila sila, mas magagalit ang mga tao at hindi na nila kayang makipag-away. Maya-maya ay dumating na ang mga bantay at nagsimula na ang botohan. Maraming Yeonju, na ayaw nang maglaro pagkatapos na makita ang pagkamatay ni Yang Mi, at si Yong-sik na gustong ipagmalaki ang kanyang ina. Sa huli, ito ay isang perpektong 50 hanggang 50 na tie, kaya ang mga gwardya ay nagpahayag na sila ay bumoto muli sa susunod na araw. Sa panahon ng hapunan, nagtitipon ang mga tao ayon sa kanilang mga sticker upang sabay na kumain. Sinisikap ng magkabilang panig na kumbansihin ang iba na baguhin ang kanilang isip at magsisimula ang isang bagong argumento. Habang nag-aaway ang lahat, napansin ni Gihan na may kasamang tinidor ang kanyang pakete ng pagkain na hindi kailangan ng ulam ngayong gabi. Nang maglaon, hinuras ni Thanos at Namgyu si Minso sa banyo upang subukang baguhin ang kanyang isip tungkol sa boto. Nagsimulang sumigaw si Thanos at nagambala ni Myung-gi na tumawag sa iba pang lalaki sa kanyang grupo ng pagboto upang ipagtanggol si Minso. Tumawag din si Thanos ng backup at sinimulan niyang insultuhan si Junhee para tuyain si Myung-gi na nahulog dito at sinubukan siyang suntukin. Nag-trigger ito ng buong away sa lahat ng lalaki sa banyo at ginamit ni Minso ang pagkakataong makatakas. Isang galit na Thanos ang nagtulak kay Myung-gi sa lupa para simulan siyang skull. Kaya gumanti si Myung-gi sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng tinidor sa leeg. Pagkatapos ay sinipa ni Myung-gi si Thanos at nagtago sa isang stall. Dahil ang tinidor ay nasa leeg pa rin ng Thanos, kinuha ito ng ibang mga manlalaro at ginagamit din ito upang pumatay. Ang labanan ay nakabasag din ng salamin na nagbibigay sa kanila ng mga shards upang makagawa ng higit pang pagpatay. Naririnig ng 2 gwardya sa labas ang nangyayari ngunit walang ginagawa. Hindi nagtagal ay inihayag ang 5 pagkamatay sa pangunahing silid at ang pera ay idinagdag sa alkansya. Ang mga lalaki mula sa banyo ay bumalik at nagsimulang akusahan ang isa't isa sa pagsisimula ng labanan upang magmukhang masama ang kabilang koponan. Habang nagsisimula silang magtalo muli, binibilang nila ang mga sticker at napansin na mas maraming tao ang team na gustong umalis. Naputol ang tensyon nang pinatulog silang lahat ng mga gwardya.
Sa barko, nadiskubre ng isa sa mga magnanakaw si Park na ginugulo ang drone, kaya mabilis siyang sinaksak ni Park at itinapon sa tubig. Nang may lumapit na lalaki para tingnan ang ingay, nagkunwari si Park na ito ay isang alon na tumatama sa ilang mga kahon. Bumalik sa pasilidad, sinabihan ng mga gwardya na maghanda para sa isang espesyal na laro. Iniisip ni Gi-hun na aatakehin sila ng kabilang team sa gabi at naniniwala si In-ho na dapat silang unang umatake, ngunit hindi sumang-ayon si Gi-hun. Itinuro niya na hindi sila dapat magpapatayan, sa halip ay dapat silang magsama-sama upang habulin ang mga taong kinauukulan. Ang kanyang plano ay hintayin na magsimula ang laban sa silid at subukang kunin ang mga baril mula sa mga gwardya gamit ang elemento ng sorpresa. Samantala, si Namgyo ay nagnakaw ng kwintas na Thanos at kumukuha ng napakaraming masasayang candy. Inihayag din niya na mayroon siyang tinidor. Naawa si Junhee kay Myunggi at sinabihan siyang magtago kapag nagsimula na ang laban. Pagkapatay ng ilaw, nagtago si Gi-hun at ang malalapit niyang kaibigan sa ilalim ng kama. Ang iba pang koponan ay umaatake at sa lalong madaling panahon ang mga tao ay namamatay sa lahat ng dako. Dahil sa dilim, minsan hindi nila alam kung kaninong team ang biktima. Masakit kay Gi-hun na panoorin ang lahat ng mga pagkamatay na ito at hindi tumulong, ngunit sa palagay niya ay kailangan ng maliit na sakripisyong ito upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay sa hinaharap. Naghagis ng baso si Min-soo para subukang patayin si Namgyo, ngunit nabigo ang kanyang layunin at ginamit ni Namgyo ang shard para pumatay ng mas maraming tao. Maya-maya ay bumukas ang mga ilaw at pumasok ang mga gwardya sa silid upang itigil ang laban. Nagkunwaring patay si Gi-hun at ang kanyang koponan at kapag sinubukan silang suriin ng mga gwardya, sinunggaban nila sila para nakawin ang kanilang mga baril. Agad na nagpaputok ang mga manlalaro at napatay ang kalahati ng mga gwardya habang ang kalahati naman ay nagtatago sa likod ng ilang kama para bumaril pabalik. Ang mas maraming gwardya ay napatay, mas maraming baril ang maaaring nakawin ng mga manlalaro. Nang mapansin ito, sinabihan ng opisyal ang natitirang mga gwardya na umalis sa silid at nakalok ang pinto. Isang gwardya ang aksidenteng naiwan at na-hostage. Pagkatapos ay gusto ng isa sa mga armadong manlalaro na barilin ang lahat ng mga taong umatake sa kalagitnaan ng gabi, ngunit nangunguna sa kanya si Gi-hun. Habang kinukunan ni Yunjo ang mga security camera, nagbigay ng talumpati sina Gi-hun at Yang Bae na humihiling ng higit pang mga voluntaryo upang patayin ang mga nakatataas. Gustong sumama ni Yong-sek, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Si Junhee ay gumawa ng gesture kay Myunggi para manatili din siya. Hindi gaanong mga tao ang sumali sa koponan, ngunit determinado pa rin silang ituloy ang plano. Ibinabahagi nila ang mga baril at radyo habang tinuturuan sila ni Yunjo kung paano gamitin ang mas advanced na mga armas, dahil dati siyang sarhento sa mga espesyal na puwersa. Pagkatapos ay pinipilit ng team ang hostage na gabayan sila sa admin office. Pagdating nila sa makukulay na hagdan, tinambangan sila ng mas maraming sundalo na agad nagpaputok. Isang shootout ang naganap at mabilis na pinabagsak ng koponan ang lahat ng mga gwardya nang walang gaanong problema. Matapos sirain ang mga kamera dito, patuloy silang gumagalaw habang kumukuha ng mga bala mula sa mga nasawing sundalo sa daan. Nang malapit na silang makarating sa pinto ng admin, mas maraming gwardya ang sumulpot at muling nagpaputok na mabilis na napatay ang hostage. Sa pagsisimula ng panibagong labanan, nagpasya sina Gi-hun at Yang Bae na magpatuloy at hanapin ang boss habang binibili sila ng oras ng iba pang pangkat. Binuksan ng dalawa ang bawat pinto sa koridor at lahat sila ay mukhang nakablock. Pagkatapos ay napansin ni Gi-hun ang isang sensor sa dingding at inilagay ang isang maskara ng sundalo na nagbubukas ng isang pader sa isa pang koridor. Nakatagpo sila ng mas maraming gwardya sa daan, kaya ginagamit nila ang maskara para linlangin sila at barilin sila para lang masundan sila ng mas maraming gwardya. Sa pangunahing koridor, ang koponan ay nawala ng ilang tao at nauubusan ng mga bala. Tinawag sila ni Gi-hun at Yang Bae para sabihin sa kanila na natigil din sila sa mga sundalo, kaya tumakbo si In-ho at dalawang lalaki para tulungan sila. Nagboluntaryo si Dae-ho na maghanap ng higit pang mga katawan upang makakuha ng higit pa samantalang si Gi-hun ay nakipagsapalaran at lumapit sa mga katawan upang magnakaw ng ilang mga bala na gumugulong sa daan na may lamang damo sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, dumating si In-ho kasama ang dalawang lalaki at sinabi kay Gi-hun na nakahanap siya ng alternatibong pasukan sa opisina, ngunit kailangan niya ang duho upang panatilihing magambala ang mga gwardya. Pumayag si Gi-hun at binigay sa kanya ang kanyang huling bala, sa pag-aakalang darating si Dae-ho na may dalang higit pa. Sa silid, tinipon ni Dae-ho ang lahat ng amaw na makikita niya sa mga bangkay sa tulong ng iba.
Gayunpaman sa kanyang paglabas, narinig niya ang lahat ng pagbaril at natakot, kaya ibinaba niya ang radyo at bumalik sa silid upang manatili sa iba. Iniisip ni Yeonju na kaina-hinalang walang sumasagot sa radyo at nagpa siya na mag-imbestiga. Sa sandaling si Inho ay nag-iisa kasama ang dalawang lalaki sa pasilyo, hinihintay niya silang tumalikod at papatayin silang dalawa. Pagkatapos ay tinawagan niya si Gihan sa radyo at nagkunwaring nabaril silang lahat, gamit ang namamatay na ingay ng kanyang mga kasamahan para magmukhang patay na rin siya. Tinatawag din niya ang kanyang mga tauhan para utusan sila na magbalot ng mga bagay-bagay. Sa pangunahing silid, nakuha ni Yeonju ang lahat ng amo mula kay Daehok, ngunit bago siya makaalis ay dumating ang isang grupo ng mga gwardya. Gusto niyang labanan ang mga ito, gayunpaman kinumbinsi siya ni Gumsha na manatiling nakatago dahil hindi niya kayang manalo mag-isa. Sa pangunahing koridor, nagpa siya ang isa sa mga miyembro ng koponan na mag-self-delete gamit ang kanyang huling bala. Sumuko ang dalawa pa, ngunit pinatay pa rin sila ng mga gwardya. Nang marinig ang lahat ng ito sa radyo, sumuko na rin sina Gihan at Yangbei. Lumitaw si Inho na nakasuot muli ng maskara sa harapan at sinabi kay Gihan na ito ang mga kahihinatnan ng paglalaro ng bayani bago niya binaril si Yangbei sa ulo. Natakot si Gihan sa pagkawala ng kanyang kaibigan kaya kailangan siyang pigilan ng mga gwardya. Makalipas ang ilang sandali, ang natitirang mga manlalaro ay naglalaro ng red light green light kasama ang dalawang manika sa pagkakataong ito. At dito na nga nagtatapos ang Season 2 ng series na Squid Game. Maraming salamat sa panunood.